Most of us, we have a family-first culture, and that's supposed to be a good thing. But here's the problem. Ask me what? Some don't have a family-first paradigm. They have a family-only paradigm, which is selfish and evil. Pagpamilya mo lang ang mahalaga sa iyo. They think this way, hanggat kumakain ang pamilya ko, as long as I can give my kids the best, I am happy. Okay na ako. As long as I'm able to dress my children in designer clothes, nakaka-travel kami, send them to the most expensive schools, okay na ang buhay, okay na kami. Pero itong tanong ko sa inyo, paano yung iba? Hindi lahat ng tao nabiyayaan katulad mo. Paano yung iba? Don't you know that there are 95 kids who die from malnutrition in the Philippines every day? And there are 13% of Filipino children who suffer from malnutrition. Nakakakain ng masarap yung pamilya mo. Pero paano yung iba? Hindi pwedeng pamilya mo lang. The Lord is telling us that's selfish. We need to go out. May kukwento ako sa inyo, nakakahiya itong kukwento ko. Pero kukwento ko pa rin. Tayo-tayo lang naman, pero huwag niyo i-share sa iba. Kakahiya itong kukwento ko. Kasi nung isang araw, wala kaming ulam. Nag-decide ako, sinama ko yung dalawa kong anak. Kasama ng lolo niya, bibili kami sa Andox. Lechong manok, liempo, wala kaming ulam. Nung magpa-park na ako dun sa Andox, meron doon isang homeless na lolo na kumakain sa lapag. Meron siyang kinakain, buti na lang. Pero nakita nung panganay ko si Zion, sabi, ay daddy, tingnan mo, kawawa naman yung lolo. Bakit doon siya kumakain sa lapag? Paano siya nakakakain? Parang wala naman siyang bahay. Alam niya na homeless. Tapos sabi na lang namin ng lolo niya, kasi siguro binibigyan siya ng mga tao sa paligid niya ng pagkain. Bumaba ako, bumili ako ng lechong manok, bumili ako ng liempo. Pagsakay ko ng kotse, umaalis na kami, sabi nung anak ko si Zion, Daddy, binigyan mo ba ng chicken yung lolo? Alam niyo, right at that moment, nadurog yung puso ko. Kasi buti pa yung anak ko, naalala niya, Daddy, hindi pwedeng tayo lang yung kumakain ng masarap. Dapat tumulong ka. Dapat binigyan mo siya ng manok. At alam niyo, sa totoo lang, hiya ako. I was so bothered. Why? Because I lost an opportunity to help. And here's the irony. Last week, kakatok ko lang noon. Na hindi pwedeng pamilya lang natin ang okay. Dapat tumutulong tayo sa iba. We are reaching out to other people. And most importantly, sayang, I lost an opportunity to show my son what it means to be a true follower of Jesus. That God calls us to love more than just our own family. God wants us to love beyond the handful of people who look like us, who think like us, and talk like us, and act like us, and eat like us, and laugh like us. We should reach out to others. Yan ang hirap eh. Yung mga kaibigan natin, super yaya tayo, tara, kain tayo. Pero sila yung mga may pera naman pambili ng pagkain. Pero yung mga tao nangangailangan ng tulong natin, sinasarahan natin ang puso natin at ang ating mga palad. And you know what? Alam mo, sa sobrang bothered ko, for the past 3 days, kahapon, sabi ko kay Zion, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko yung mama na yun. Pag-pray mo na lang na makita ko ulit yung mama na yun, bibigyan natin yung pagkain. So, nung Friday, hinanap ko talaga yung mama, nagpunta ako dun sa Andox, tinanong ko dun sa mga tao sa Andox, Sir, yung mama dito na parang homeless, lagi ba yun nandito? Taga saan yun? Sabi, Sir, basta wala na kasing tirahan yun, paano-ano lang yan dito sa paligid. Baka nandyan po sa bangko, sa tabing bangko. Alam yung pagkita ko, nandun natutulog. Around 10 p.m. na ito nung Friday. Ginawa ko, I fulfilled my promise to my son, binilin ko ng pagkain, tapos inabot ko habang natutulog. Ginigising ko sana, kaso sobrang sarap ng tulog niya, nilagay ko doon. Pag uwi ko, kinabukasan, sabi ng anak ko, Daddy, nag-pray ako, nakita mo ba yung mama, yung lolo? Sabi ko, anak, okay na. Tuwan-tuwa yung anak ko. Klaro sa kanya eh. Hindi pwedeng kami lang yung busog. Hindi pwedeng tayo lang ang maganda ang buhay. The question today is this: how do you get out of Babylon thinking? How do you get out of tayo-tayo lang thinking? Here's the antidote. Jesus calls us to God's family of families, the church.
Kaya gusto ng Diyos umaattend ka ng feast, nagsisimba ka, maging involved ka sa community. Why? Kasi sa simbahan niya, people come from different bloodlines, backgrounds, beliefs, yet are still called to love each other. Magkakaiba po tayo ng pinanggalingan, magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng background, magkakaiba ng social status, but we are called to love each other.